Minsan, may mga pangyayaring kapag nakita mo, mapapaisip ka kung totoo nga ba ang iyong nasaksihan o isang ilusyon lamang ng iyong mga mata. Mga sandaling dumaan lang sa isang kisap mata, ngunit nakuhanan ng kamera mula sa mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng agham hanggang sa mga tagpong tila taliwas sa realidad na ating kinagisnan, kung saan may mga oras na parang humihinto ang mundo habang ang mga lente ng mga saksi ay nakatutok sa isang pangyayaring walang kasiguraduhan kung aksidente lang o may mas malalim na dahilan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede naman pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa unang video, isang dagat na tila payapa sa unang tingin hanggang sa biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa malayo, may mga taong nagtataka. Bakit biglang umatras ang tubig sa dalampasigan? Ang iba ay natuwa pa, naglakad palapit, subalit ang hindi nila alam, iyon na pala ang hudyat ng isang napakalaking panganib. Ilang segundo lang ang lumipas at mula sa kawalan, isang dambuhalang alon ang unti-unting lumitaw. Parang pader ng dagat na papalapit, mabagal sa una pero walang makakapigil. Habang kumakapit ang mga tao sa kung anong mahawakan, ang kamera naman ay patuloy sa pag-record, tila saksi sa nalalapit na trahedya. Ang mga giant tidal waves o mas kilala bilang tsunami ay hindi basta ordinaryong alon ng dagat. Ito ay mga dambuhalang bugso ng tubig na nagmumula sa ilalim ng karagatan kapag biglang gumalaw ang lupa sa ilalim nito, gaya ng malakas na lindol, pagputok ng bulkan, o pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat, na ang enerhiya mula sa pagyanig ay naipapasa sa tubig at nagsisimula itong gumalaw ng napakabilis, minsan ay umaabot sa 800 kilometro kada oras habang papalapit sa pampang. At sa oras na ito'y tumama sa mababaw na bahagi ng dagat, ang bilis ay bumabagal pero ang taas nito ay tumataas ng ilang ulit. Kung ang tidal waves ay sumisimbolo ng matinding galit ng karagatan, ang susunod namang pangyayari ay tila kabaligtaran, isang katahimikan na nagtatago ng kakaibang hiwaga. Sa malayong bahagi ng karagatan na nagyayelo, may nakuhanan ng kamera. Isang dambuhalang iceberg, tahimik na umiikot sa gitna ng dagat. Na kahit walang bagyo, walang malalakas na alon, pero tila may puwersang humihila rito. Ang buong bloke ay umiikot upang muling makahanap ng panibagong balanse. Ang tawag dito ay iceberg rolling. Ito ay isang natural na proseso kung saan ang yelo ay bumabaliktad o umiikot dahil sa pagbabago ng timbang at pagkakatunaw sa ilalim. Kapag nangyari ito, maaari itong magdulot ng malalakas na alon at minsan pa ay makasira ng mga barkong naglalayag na matatamaan ito. Ngunit para sa mga nakasaksi, tila iba ang ipinapahiwatig ng kanilang pakiramdam. Sapagkat habang ang siyensya ay may paliwanag, may mga sandali pa ring tila ang kalikasan ay nagpapakita ng lakas na lampas sa ating pag-unawa. Kung ang iceberg ay nagpapakita ng tahimik na lakas ng kalikasan, ang susunod namang pangyayari ay tila isang himala na bumagsak mula sa langit. Sa isang tahimik na araw, payapa ang paligid, walang ingay, walang kaguluhan, hanggang sa unti-unting dumilim ang kalangitan. At ang lahat ay napatingala. Hindi ulan ang bumagsak mula sa langit, kundi mga isda. Oo, mga buhay na isda. Gumagalaw pa habang bumabagsak sa kalsada, sa bubong ng mga bahay, at sa mga palad ng mga taong hindi makapaniwala. Parang tinatanong ang langit kung paano ito nangyari. Sa kadahilan ng nakuhanan ng lente ang bawat sandali, na ang langit ay tila nagbubuhos ng biyaya at ang mga taong nakakita nito ay nagtataka kung ito ba'y palatandaan ng himala o isang babala. Alam mo ba na ang kakaibang pangyayaring ito ay tinatawag na animal rain o fish rain? Nangyayari talaga ito kapag may malakas na ipo-ipo o buhawi sa ibabaw ng dagat o lawa. Sa lakas ng puwersa ng hangin, hinihigop nito ang maliliit na isda, palaka o iba pang hayop sa tubig. Kapag humina ang hangin at nagsimulang bumagsak ang ulan, kasama nitong bumabagsak ang mga nilalang na nahigop ng ipo-ipo. Kaya sa ilang panig ng mundo, halos taon-taon itong nangyayari.
Isang kakaibang tanawin na tinatawag ng mga tao bilang ulan ng mga isda. Ngunit para sa ilan, hindi ito basta siyensya. Dahil may naniniwala pa rin ito ay palatandaan ng biyaya. Isang himalang ipinapakita ng kalikasan upang ipaalalang hindi lahat ng bagay ay kayang maunawaan ng tao. At mula naman sa lupa, isa pang kakaibang pangyayari ang ating masisilayan. Isang eksenang kuha ng CCTV na patuloy pa rin pinagdedebatehan ng mga manonood hanggang ngayon. Sa una, akala ng marami, isang ordinaryong gabi lamang iyon. Subalit nang suriin ng footage, makikita ang kakaibang nilalang na nakasampa sa tuktok ng bakod. Ang mga mata nito ay parang kumikislap sa dilim at ang kilos ay hindi maipaliwanag. Kung saan, tahol ng tahol ang aso habang ang nilalang ay tila nakatitig. Parang may layuning hindi natin alam. Malinaw ang hugis ng maturang hayop, parang unggoy, ngunit kakaibang sukat ng katawan at ang paraan ng pagkilos na tila mas matalino. May mga nagsasabing isang uri lamang ito ng primate na napadpad sa kabahayan. Pero may ilan din naman naniniwala na baka ito'y isang nilalang na hindi kabilang sa ating mundo. Isang nilalang na dumadalaw lamang tuwing ang paligid ay natatakpan ng kadiliman. Walang sino man ang makakapagsabi kung ano ang tunay na nakita ng kamera. Subalit, iisa lang ang sigurado. Hindi lahat ng gumagalaw sa dilim ay kayang ipaliwanag ng mga eksperto. Ang isang inang centipede namang ito, nakapulupot sa kanyang mga anak na parang nagbabantay laban sa anumang panganib. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unti siyang nangihina, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa ginawa niyang desisyon. Upang mabuhay ang kanyang mga supling, pinakain niya ang kanyang sariling katawan sa kanila. Isang likas na sakripisyo na tinatawag ng mga siyentipiko na matrophagy, ang proseso kung saan ang ina mismo ang nagiging unang pagkain ng kanyang mga anak. Para sa kanya, hindi ito kamatayan, kundi pagpapatuloy ng buhay. Sa mundong puno ng kalupitan at instinct, ang ganitong sakripisyo ay bihira ngunit totoo. Ang mga centipede kasi ay kilala sa kakaibang pagiging magulang. Kapag nangingitlog ang isang inang centipede, hindi niya basta iniiwan ang mga ito. Inaalagaan niya, binabalutan ng kanyang katawan para maprotektahan laban sa mga mandaragit at lamig ng lupa. Sa kabila ng ilang sandali ng kahinaan, kapag wala na siyang makahain o kapag nasa bingit na siya ng kamatayan, pinipili niyang ialay ang sarili. Unti-unti niyang hinahayaan na kainin siya ng sarili niyang mga anak para lang mas masiguro na may lakas silang mabuhay. Isang nakakamanghang halimbawa ng sakripisyo sa daigdig ng kalikasan kung saan kahit isang maliit at nakakatakot na nilalang ay marunong din palang magmahal at magsakripisyo sa paraang hindi inaasahan ng tao.